Send the light, the blessed gospel light. Ito po ang ating pong reflection sa umagang ito. Nothing is hidden from God. Wala daw pong anumang bagay na lihim sa Diyos. Our motives, our thoughts, our plans, He knows them all. We can never hide from Him. For He is an omniscient God. He is ever ready to help us and call us back whenever we run away or turn back our back to Him. So purihin ng Panginoon, mga kapatid, na sa kabila po na tayo po ay lumalayo sa ating Panginoon. Sabi niya dito ay patuloy niya tayong ginagabayan at iniingatan. Alam niya, mga kapatid, ang ating mga motibo, ang ating mga isipan, ang diwa, ng ating mga puso, ating mga plano. Lahat ng ito ay alam niya ang ating mga pinagdaraanan. Kaya't purihin ng Panginoon. Mayroon po tayong Diyos na maunawain, mapagmahal sa lahat sa atin. Kaya nga't sa umagang ito, mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Ating pasalamatan siya na patuloy po na tayong ginagabayan at buhay, kalakasan na ating pong na-enjoy sa tuwi-tuwi na. Sa kabila po na masalimuot ang ating pong mga pinagdaraanan. No? At mayroon tayong Panginoon na kaantabay po natin sa lahat ng oras sa buhay po natin. So welcome mga kapatid, mga kaibigan po natin, mga viewers po natin sa umagang ito sa ating pong devotional sa araw ng Domingo. First day of the month of August. Ayan, nais ko pong pasalamatan kayo sa inyo pong pagsishare sa ating pong devotional mga kapatid. So, I would like to invite you mga kapatid na tayo po ay magalang na yumuko, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, sa mga sandaling ito, nag-uumapaw sa kagalakan ng aming pong puso, sa pasasalamat namin, sa inyo pong walang hanggang kabutihan, sa inyo pong mga pagpapalad, biyaya na walang sawang ipinagkakaloob mo sa amin. Sa mga mabubuti at hindi mabubuting mga karanasan namin, upang lalo po kaming magtiwala, magpasakop ng lubusan, sapagkat Panginoon, kayo na lamang po ang aming masasandalan. Kayo na lamang po, sa inyo kami umuhugot ng lakas at inspirasyon sa kabila ng marami po naming mga pinagdaraanan sa buhay namin. Kaya po sa oras na ito, sa mga sandaling ito, bagamat malalayo po kami sa isa't isa, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito at sa ganitong komunikasyon ay naaabot po namin ang isa't isa at napapakinggan namin ang inyo pong mga salita. Panginoon, humihingi po kami ng gabay ng Santong Espiritu upang amin pong maunawaan muli ang inyo pong mga payo, ang mga katotohanan, mga prinsipyo na kailangan po namin upang mas lalo kaming maging malapit, magtiwala ng lubusan, lumago ang aming pananampalataya. Bago po kami tutungo sa aming mga gawain, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Patawarin nawa po kami sa lahat ng aming pagkukulang. Ihanda po ang bawat puso namin, lahat ng mga tahanan na kung saan napapakinggan ang inyong mga salita. Lord, i-bless mo po ang bawat sambahayan. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap, pagtugon sa aming panalangin, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, good morning po muli mga kapatid at mga kaibigan ng ating pong paksa sa buwan po ng Agosto. No? Meron po tayong subtopic sa babalik po tayo sa aklat na Homeward Bound o papauwi na. Ano po? Ang ating pong subtopic sa buwan po ng Agosto ay isang nagkakaisang iglesia. Isang nagkakaisang iglesia. So sa unang araw ng Agosto mga kapatid, ang pamagat po ay The Chosen o God's Chosen. Yan, ang hinirang ng Diyos. Ang ginamit na talata po dito ay sa Efeso Kapitulo 5, talatang 25. Kaya lang,
iniba po ko po ang ating pong susing talata sapagkat ang emphasis po dito, nang makita kasi ng ating pong sekretary dito, bakit ganon ang sabi niya. Kaya iniba ko po, pero related din po sa ating pong paksa. Ang pinili ko pong talata na related po sa ating pong paksa ay yung 1 Peter chapter 2 verse 9. Ganito po ang sabi sa atin. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Ang sabi po sa Tagalog, datapwat kayo'y isang lahing hirang. No? Lahing hirang. Chosen generation. Isang makaharing pagkasasardote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So ito po yung paglalarawan ng talatang ito, mga kapatid, tungkol sa pinili ng ating Panginoon. Iba kasi kapag pumili ang Panginoon. Naalaala po ninyo na kung paano pumili ang Panginoon, tinitingnan niya, mga kapatid, ang puso natin, hindi yung panlabas. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, katulad ng pumili ang mga Israel ng kanilang hari. Pinili nila itong si Haring Saul. Ano ho? At dahil siya po ay malaking tao, matangkad, pero nung palitan siya ng ating Panginoon, ay isang maliit na bata, na walang pinag-aralan, itong si Haring David. Tayo ay pinili ng Diyos, hindi sa ano pamang katangian na may kagandahan tayo, mga kapatid. Ito ay bunga ng pag-ibig natin o niya sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa ay nag-aanyaya ang ating Panginoon. Regardless kung anuman ang ating pong kulay, ang ating pong dialekto, anumang lahi tayo, anumang tribo tayo, mga kapatid. Sa ating kapanahunan ngayon, ang ebanghelyo ng kaharian ay open at available sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay tumatawag siya sa atin upang kanyang magiging, ang sabi niya dito ay magiging sariling pag-aari niya, mga kapatid. At mayroon pong layunin ang Panginoon. Ang sabi sa atin pong devotional, ang Diyos ay may isang iglesia sa lupa, sa kanya piniling bayan. Ayan. Sa lahat po ng panahon, ang ating Panginoon ay mayroon siyang mga pinili, isang bayan, no? Iglesia. Anong ibig sabihin ng iglesia o ecclesia? Ang ecclesia ay called out, mga kapatid. Ito po ay tinawag ng Panginoon na ang layunin na tumutupad sa kanyang mga utos. Yan po, mga kapatid, ang isa sa hindi naman palatandaan kundi layunin ng Panginoon na bakit tinawagan ang bawat isa sa atin. At siya'y patuloy na nananawagan sa lahat ng mga tao na nabubuhay sa balat ng lupa upang sumunod sa utos ng ating Panginoon. Siya ang nangunguna, no? Siya ang nangunguna. Saan yung aking papel dito kanina? Sa analogy ginamit ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang iglesia, ang sabi dito, siya ang ulo ng iglesia. Siya ang ulo. No? Kumbaga sa katawan, siya ang ulo. Siya ang pastor ng kawan. Yan. Siya ang panulok na bato
pag nagkakaroon o nagtatayo ng isang gusali o ng isang bahay, yan po ang paglalarawan sa ating Panginoon na siya ang nangunguna. Hindi sa mga palaboy na mga anak, hindi isa dito o isa doon. Ano po? Ngunit sa isang bayan. Yan. Ang katotohanan ay isang nagpapabanal sa kapangyarihan. Ngunit ang iglesyang militante ay hindi isang nagtatagumpay. May mga panira. Ang sabi po dito, mga kapatid, bagamat ito po ay pinili ng Panginoon, mayroon pong exemption dito sapagkat ito po ay inilalarawan din na ang iglesia ay katulad ng mga trigo at may mga panirang damo. Kaya nga't ang kanyang mga alagad nang marinig po itong parabolang ito ng ating Panginoon, nang sabi nila ay ibig mo ba kaming tipunin ang mga iyon? No? Ibig sabihin ay pagbubunutin itong mga panirang damong ito. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, sumagot ang Panginoon, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. So anong ibig sabihin? Ito pa po ang isang parable. No? Hindi lang mabubuting isda ang nakukuha ng lambat ng ebanghelyo, kundi ng masasama rin. At tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung sino sa ang kanya. So mga kapatid, bagamat ang iglesia maraming pinili o maraming tinawagan, subalit kakaunti ang napili sa loob ng iglesia. Subalit, ayon po sa pag-aaral at sa sulat ng ating manunulat, mensahera ng Panginoon, na time will come, ang iglesyang ito, ang bayang ito, ay daranas po ng tinatawag na shaking time o pagliliglig. At sa pamamagitan ng pagliliglig sa ganitong paraan, ito pong mga damong ito, itong panirang damo, itong mga hindi mabubuting isdang ito ay aalis sa loob ng iglesia. Kaya ang iglesia ay mapupurify, mga kapatid. Bakit kailangan po ito? Siyempre, yan po ay mga panirang damo yan eh. Alam niyo po, naalaala ko nung buhay pa yung aking pong magulang. At siya po ay magsasaka. Pagka yung kanyang palay ay medyo bago magkaroon ng ano po, yung laman o yung palay, ang tawag po dyan sa Kapampangan, malakutse. At kapag yan po ay mayroong ibang klaseng damo, no? Ay ang ginagawa po ay sinasama rin po kami na manigoto. Manigoto. Tinatanggal po namin yung mga damo. Ano ho? Tinatanggal. So, ang Panginoon, ang sabi niya, hayaan ninyo. Itong mga panirang damo, hayaan ninyong tumubo rin. Itong mga hindi mabubuting isdang ito na nakukuha ng lambat ng ebanghelyo, ay hayaan nyo lang. Sapagkat ang Panginoon ang nakakaalam kung sino ang kanya, mga kapatid. Tulungan o tungkulin ng bawat isa bilang miyembro ng iglesia, mga kapatid, o bayan ng Diyos, tungkulin natin na lumakad ng nagpapakumbaba sa Diyos. Kaya lang, mga kapatid, kaya yun ang aking gusto nga naalala ko. Sa loob ng iglesia, ay naririyan, mga kapatid. Hindi po perpekto ang iglesia. Subalit, ito'y minahal ng ating Panginoon, katulad ng ating pong nakalagay dito sa ating susing talata, na gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. So, in perfection, it may be, mga kapatid, mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. Bagamat ang iglesia ang tila baga na matutumba
mawawasak. Pero ang sabi ni Ellen White, hindi pahihintulutan ng Panginoon ng kanyang iglesia na it seems, mga kapatid, sa mga nakalipas na mga dekada, bagamat sila po ang bayan ng Diyos ay pinag-uusig ng kaaway, subalit hindi po pinayagan, pinahintulutan na mangyari ito. Hindi dapat nating hanapin ang anumang kakaiba at bagong mensahe. Hindi natin dapat isipin ang mga pinili ng Diyos na nagsisikap na lumakad sa ilaw ay bumubuo ng Babylonia. Ito po yung statement, mga kapatid, sa iba nating mga kapatid na ang sabi daw ay itong iglesyang ito at particular, mga kapatid, na binabanggit ang Seventh-day Adventist Church ay Babylonia na raw po, mga kapatid. Huwag nating isipin ang mga pinili ng Diyos na nagsisikap na lumakad sa ilaw ay bumubuo ng Babylonia. Yan, nagkakamali po tayo, mga kapatid. So, bagamat mayroong mga kasamaan sa iglesia, ito po ay galing po sa sulat ni Ellen White, Counsels for the Church. Binabanggit po na bagamat mayroong mga kasamaan sa iglesia at magkakaroon hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ang iglesia sa huling mga araw na ito ay magiging ilaw ng sanlibutan na narumihan at pinasama ng kasalanan. So, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ito po ang iglesyang ito ang gagamitin ng Panginoon. Ang kanyang bayan ang gagamitin ng Panginoon upang magiging ilaw ng sanlibutan na dinumihan, pinasama ng kasalanan. Okay. So, ang iglesia, mga kapatid, bagamat ito po ay mahina at nagkukulang, na kinakailangang sawayin, balaan, at payuhan, ang tanging bagay na sa sanlibutan kung saan ay ipinagkaloob ni Kristo ang kanyang kataas-taasang pagtatangi o pagtangi, mga kapatid. Kaya nga ito yung ang sabi dito sa ang iglesyang ito, na talagang minahal ng ating Panginoon, na ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa pagmamahal niya sa kanyang iglesia. Ang sanlibutan ay isang panawagan na kung saan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga ahensya ng tao at makalangit, gumagawa si Jesus ng mga pagsusubok sa pamamagitan ng kanyang biyaya at banal na awa sa mga puso ng tao. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, o ang bawat miyembro ng iglesia, ang bawat pakikipagtulungan ng mga ahensya ng tao at mga makalangit upang sila ay gamitin ng Panginoon, kasangkapan ng Panginoon sa pagtatapos ng kanyang gawain sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng kanyang banal na awa sa mga puso ng mga tao, kahit dumarating ang mga pagsubok, kahit dumarating ang mga balakid, mga kapatid, sa layunin ng Panginoon, ito ay kanyang kakandiliin upang manatili na masigla, magbibigay ng liwanag ang iglesyang piniling ito ng ating Panginoon. May mga natatanging mga tao ang Diyos, isang iglesia sa mundo. Yan po ang sabi sa Counsels for the Church, page 240. Mayroong special, natatanging mga tao ang Diyos, isang iglesia sa mundo, pangalawa sa wala. Wala pong susunod dito, mga kapatid. Ngunit,
Higit sa lahat, ang kanilang mga kakayahan na ituro ang katotohanan upang maitaguyod ang kautusan ng Diyos. Kailangan na ituro ang katotohanan at upang ang lahat ng mga taong maturuan, excuse me po, sa lahat ng mga katotohanan ito ay maitaguyod, maipromote at maitaas, maipahayag ang pagsunod sa utos ng ating Panginoon. At ang Diyos ay may hirang na mga ahensya, mga taong pinamumunuan niya na nagdaan ng hirap at pasanin sa mga nakalipas na mga araw na nakikipagtulungan sa mga makalangit na kasapi upang isulong ang kaharian ni Kristo sa ating mundo. Maliwanag po mga kapatid na ito pong mga piniling ito ng ating Panginoon ay makakaranas po ng paghihirap, makakaranas po ng mga balakid, mga hadlang, pasanin sa mga araw ng mga darating. Kung paano yung mga tinawagan ng Panginoon sa mga nakalipas na mga panahon. No? Nagdaan sila ng mga hirap, subalit hindi po pinanghinaan ng loob, sila po ay patuloy sa kanila pong misyon, sa kanila pong pagkatawag sa ating Panginoon upang isulong, no? Upang isulong ang kaharian ni Kristo sa ating pong mundo. Yan ang ipinakita sa atin na tanging layunin ng Diyos sa kanyang bayan. Hayaan ang lahat, no? Hayaan ang lahat na makiisa sa mga napiling kinatawan na ito at masumpungan sila sa wakas na kasama sa mga may pagtitiis na mga banal at tumutupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. No? Hayaan ang bawat isa, mga kapatid. Kaya nga't ang panawagan sa atin ngayon, kung tayo po ay tinawagan ng Panginoon upang maging kasapi, maging kasama, at makisangkot upang isulong ang kaharian ng ating Panginoon Kristo sa buong sanlibutan. Are you still committing yourself, mga kapatid? Are we still committing ourselves para sa tanging layunin at tanging panawagan na ito ng ating Panginoon? At kung ang ilan nating mga kaibigan na nakikinig sa mga sandaling ito, kung kayo po ay willing na makisangkot, makibahagi, no, sa nagtatapos na gawain ng ating Panginoon sa ating pong kapanahunan. Are you willing to surrender, mga kapatid? Are you willing to be used by the Lord para sa kanyang misyong ito? No? Napakasarap at napakasaya, mga kapatid. Isa po itong pribilehyo na hindi po ibinigay sa kanino paman, kundi doon lamang kung sino yung willing na tanggapin. Hayaan ng lahat, ang sabi sa atin. Ang iglesia ng Diyos sa ibaba ay kaysa sa iglesia ng Diyos sa itaas. So, kung tayo po ay gagawa, ang iglesia, mga kapatid, ang bayan ng Diyos ay kanyang papatnubayan, kanyang tutulungan, kanyang palalakasin, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ayan, sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu, ay patuloy tayong empower ng kanyang kapangyarihan upang isulong. Bakit po? Dahil ang kaaway ay gumagawa rin po kasi. Kung ang Diyos ay layunin ay ipangaral ang Ebanghelyo, ang layunin ni Satanas, mga kapatid, ay harangan po yan. Hadlangan po yan. At ang mahirap pa dito, yung mga gumagawa sa gawain ng ating Panginoon, si Satanas ay kanyang binabaka. Pero wag po tayong matakot, mga kapatid.
Huwag tayong manlupaypay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat kasama natin ang ating kapitan. Ang sabi po dito, we are God's chosen people. We are God's treasured possession. And let us rise in a mighty strength to possess our rightful places as God's children. Opo, mga kapatid, tayo po ang piniling bayang pag-aari ng Diyos. Ano po? Kayamanan niya. At atin pong tayo po ay tumayo at itaas natin ang kalakasan na taglay po natin at atin pong angkinin, no? Ang atin pong pagkatawag na ito bilang mga anak ng Diyos. All of God's people are ordinary people who have been made extraordinary by the purpose He has given them. Sabi po ni Oswald Chambers. No? Opo, mga kapatid, mga ordinary people lang. Mga ordinaryo, mga common people. Pero sila po ay nabubuhay na extraordinary lives. Yan. They are doing an extraordinary work sa lupang ito. Kaya nga, sa pamamagitan po ng kapangyarihan na ibibigay ng Panginoon sa atin, when God's people learn to walk with God, God's mighty power comes. Yan po kaya nga't ang sabi po ng awit ay kahit ang Hades, kahit si Satanas ay hindi po magwawagi dito sa iglesyang ito. So purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ano po? Na sa kabila po na individually na mayroon po tayong mga pinagdaraanan, mga pagsubok, mga problema o mga obstacles, mga anything that hinders us, mga kapatid, sa gawain at sa pamumuhay natin, pagtatapat natin sa Panginoon. Claim natin ang pangako ng Panginoon, ang kanyang kalakasan, ang kanyang banal na espiritu, upang tayo po, mga kapatid, ay magtagumpay. Actually, mga kapatid, ay sure na po yung tagumpay. No? Sure na ang tagumpay sa labanang ito, no? Sapagkat mismo doon pa po sa krus ng Kalbaryo, nandun na po yung susi ng tagumpay ng bawat mananampalatayang magiging kasapi, magiging miyembro ng bayan ng Iglesia ng Diyos. So purihin ang Panginoon sa umagang ito. Are you willing to be a member? Are you willing to be a citizen ng kaharian ng ating Panginoon? Sa umagang ito, mga kapatid, let's maintain, patuloy natin, panatilihin natin ang ating ugnayan sa ating Panginoon. At i-renew natin sa araw-araw ang ating commitment at sa ating mga kaibigan, mga kapatid, na kung nais po ninyong maging katuwang, maging kasama, maging kabahagi ng iglesyang ito, ng bayang ito na pinili ng Panginoon. Ang Panginoon ay nananawagan sa atin ngayon. If you are willing to submit, to surrender your lives to Jesus, do it now. Tomorrow is too late. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito. At tayo po ay dadako na ngayon sa ating pong pananalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, amang banal na mapagpala po sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong banal na pagkatawag sa bawat isa sa amin upang kami po ay maging bayan ninyo sa lupang ito. Maging kabahagi kami sa inyong tinawagang iglesia upang makisangkot, upang isulong ang kaharian ng aming Panginoon, upang i-share namin ang mga katotohanan, upang magliwanag kami sa mundong madilim na ito ng aming pong kapanahunan. Panginoon, salamat po ng marami
at mismo na kayo ang magiging patnubay namin, kayo mismo ang magiging gabay namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito po ang katuparan ng inyong pangako na hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Kaya patuloy kami pong palakasin, Panginoon. Patuloy nyo po kaming inspired. Empower mo kami ng inyong Santong Espiritu. Manatili po kaming sumusunod sa inyong banal na kalooban, tumutupad sa inyong mga kautusan, at mamumuhay kaming may kapayapaan, may katapatan sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po ang bawat tahanan, ang bawat sambahayan ng aming pong mga kapatid, na kung saan ay napakinggan ang inyo pong pabalitang ito. I-bless mo po, Lord, ang bawat isa, hindi lamang po sa aming pong material na pangangailangan, maging sa aming physical na kalusugan, Panginoon. Patuloy mo pong ipagkakaloob ang aming pong lakas at resistensya ng aming pong pangangatawan. Ganon din po ang aming pong kabuhayang espiritual. Panginoon, tulungan mo po kaming magsipaglago kami sa aming pong relasyon, sa aming pong pagkakilala sa aming Panginoon. Aming itinatalaga, mahal na Diyos, ang aming pong mga sarili sa gabing ito at sa umagang ito, anuman po ang aming pong gagawin, saan man po lugar kami tutungo, Panginoon, ang inyo pong gabay, pag-iingat, ang siya nawa pong ipanabang mo, iparanas mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at igawad sa bawat isa sa amin ang bendisyon ng aming Amang nasa langit. Igawad din sa amin, panatiling mag-alab ang biyaya ng aming Panginoong Kristo sa aming mga buhay at ang walang sawang patnubay, pananahanan ng banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa sa amin. Inihiling po namin ang lahat ng ito at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong devotional. Purihin ng Panginoon, mag-ingat po tayo sa buong maghapon ng ating pong mga gawain. Ingatan nawa po tayo ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Enrico Meneses, at ang ating pong mahal na sekretary dito, Sister Geraldine Miranda Meneses, na nagsasabi po sa ating lahat, God is good all the time.